siya. Rerespetuhin. Tama. Yung friend mo na bukod sa involved siya sa lahat, kwento niya to, siya yung bida, yung nagde-desisyon na para sa'yo. Bukod doon sa 89,000 na na TV tsaka yung microwave na nagpapabili. Yung siya na yung nagde-desisyon para sa iyo, yung friend mo na gano'n. Halimbawa, ako din ganun ako sa kanya. may jowa ka, tapos hindi niya bet. Hiwalay mo na. Pangit yung lalaki, masama ugali, walang kwenta, hindi ka bubuhay niyan, ayoko yan. Siya na yung nag-ano ng love life mo. Ganon ba si Christian? Hindi naman. Pero ako, hindi sa mga lalaki pero hindi, ganun ako sa kanya. Kunyari, meron siyang sasabi... Hoy! Huwag ka maingay! Hoy! Hoy! Huwag dito! Hindi, kunyari, meron lang siya parang, uy, may kaibigan ako, ganyan. Ganyan nga. Ay, ayoko yan. Sabi, nag-aano ako na, mukhang pera yan. Anuin ka lang yan. Ganon, ganyan ako sa kanya. Pero, hindi para masaktan siya. Para matauhan siya. Na habang wala pang nakukuha masyado sa kanya, matanggal niya na agad. Kasi nararamdaman ko mararamdaman mo rin naman yun kahit hindi mo naman kaibigan yung tao. Sa kwento pa lang niya, sa patingin ako ng picture, may mga ganyan pa yan. Patingin ako ng picture. Naku, manloloko to. Investigador. Sa mukha pa lang alam mo na. Judgmental. Pero may mga ganyan ako sa kanya. At saka para rin akong manager niya. Kunyari, hindi ko siya tatanungin ng okay, na-book na kita ng ticket, pupunta tayo sa... May mga gano'n na mapagplano ako sa buhay niya. Hindi ko siya tinatanong, basta may mga moments kami na Pala desisyon siya. hindi pala desisyon. Gusto ko siya. Meron kaming, Hindi pa din. kaming dalawa, parang may mga moments kami sa sarili namin na parang gusto ko nandun ka lagi. May mga ganun. Na hindi na kailangan tanungin, nandito ka. Dapat nandito ka. Mga ganun. Ayan. Hindi ka naman na may pagka-possessive ba? Nagigets ko naman din yung... Wala, lahat na nagets ko na. Ako tiyata. Main character talaga. Ikaw pala to. Kwento ko pala ito. Hindi, pero yung mga ganyan, parang out of concern lang. Yung mga ganyan, parang yung mga pala desisyon. Kasi syempre nag-share ka. Bakit hindi ba pwede magbigay ng opinion? Hindi ba pwede magbigay ng pwedeng suggestion? Ano naman yun choice nyo pa rin at the end of the day. Kung iti-take nyo yun, yung suggestion, opinion, violent reaction, mga ganon. Yes. So, si Kiray, in fairness sa kanya, kapag may mga kinukwento ako sa kanya, magbibigay talaga siya ng suggestion. And Lagi. Pabala, kumbaga. Yes. And I really trust her because friend ko siya and she knows better. Yeah. Parang ganon. She's been around longer sa ganitong work. Yes. Nababasa niya agad ang tao. Yes. So may level of trust kayong gano'n na pag may sinabi siya, uy, paniniwalaan ko to kasi hindi naman ako dadalhin ni Kiray sa kapahamakan. Or pengin mo ng pera bago ko sundin. Tingnan mo, mukhang pera din. Wow, ngayon pa lang kami mag-aaway sa pera. Charis. Ibang klase kayo. Diyos ko. Bukod dyan, nagbibigay lang ako ng mga senaryo, sabihin nyo lang kung ano mga nararamdaman nyo ha. Pero, lang, may kaibigan ka ba na, president daw, may kaibigan ka ba na, uso ngayon yung mga nag-unfriendan? Yan. Kasi nga, dahil sa mga political na mga kineme na iba't iba ang mga pananaw sa buhay, ganyan. Ito, which leads me to the emotionally draining friends. Kasi magkaibigan tayo, di ba? Dapat ang pagkakaibigan natin ay base sa pagsasaya, damayan, tulungan, whatever. Pero pag ang pagkakaibigan natin, source ko ng pagiging drained. Totoo. Ang hirap mong kausap. At saka wala nang ibang post, kundi parang, pati bato. Oo, di ba? Parang lahat na lang problema niya. Ganyan. Oo. Si Veronica ulit. Nagkaroon na naman ako ng kaibigan na Veronica. Kala ko ba to yung parang posporo? Meron kang gano'n, nag-post ka ng political tapos naloka ka. Mga kasama ko sa bahay, mga in-unfriend niya kasi parang hindi same ng mga iniisip niya yung naiisip ng mga nakikita niyang post. So in-unfriend niya. Pero ako hindi ako gano'n eh. Alam mo si B, iba rin kami ng ganyan pananaw tungkol sa political. Ako kasi as much as possible, ayoko magsalita. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga ganyan. Kasi parang, alam mo, late bloomer ako. Kung pwedeng hindi ako bumoto, hindi ako boboto. Alam mo, yung ganun ako, ate, parang, ayoko na makisali. Parang problema ko na ngayong pamilya ko, sasali ko pa. Mayroon ka pang conflict na inaayos. Parang, nandun pa ako sa level ng pamilya ko pa lang yung gusto kong problemahin. So anyways, pag ito, nakikita ako siya sa mga posting na ganyan, siguro nandun na nga, tama yung sinabi mo na nandito kami sa friendship na matured na kami, na nagkakilala. Kaya yung post niya,
okay, Oo. I support. Ako Sige, yun i-post eh. mo lang yan. Parang gano'n. Parang ganun, hindi yung parang magagalit ka na, uy, huwag ka mag-post ng ganyan. Deadma, kung anong gusto niya. At saka, sok media naman yun, no? He can post whatever he wants. So parang, freedom niya yun. So parang deadma. Pero kapag meron siyang pinost na tungkol sa kanya at meron siyang maling nagawa or may sinabi, dun ko siya sinasabihan. Pero pag tungkol sa tao na kung ano man yung gusto niya sa deadma, support ako sa kanya. Kung hindi man yun yung parehas yung pananaw namin, wala akong pake, basta supportahan namin yung isa't isa. Teka muna, klaruin natin na yung friend nyo sa SOCMED, yung ina-unfriend natin. Kasi ito ay function ng SOCMED, ang unfriending, di ba? Ang mga friend nyo sa SOCMED, hindi nyo dan talaga friend. Linawin natin yun, ha? Huwag nating, parang itatapon natin ng bansag na friend na willy-nilly lang or walang pag-iisip. Ang friend, tinatawag na friend ang isang tao pag talagang meron kayong pagkakakilanlan sa isa't isa na malalim enough na kung abutin ng ng oras na bihingit, ay maaasahan kita. Yun ang totoong friend. So never, parang ako, suggestion ko sa mga nanonood, huwag kayong manginayang sa pinipindot nyong ina-unfriend nyo sa platform. Kasi kung tunay nyo yung kaibigan sa labas ng platform, pwede pa rin kayong mag-usap at maging magkaibigan. Hindi Tama? porket friend ko sa sa friend mo na agad. Platform, friend mo na agad. So mag-ingat yung paggamit ng friend, pagsabi ng I love you. Malalim ang salitang yun. friend. Malalim. So linawin natin kung sino yung mga friend. Agree. So emotionally draining friends. So let's dive into that. No? Parang yung friend mo na sobrang paasa, kinaiinisan ko rin yan. Yung advice ako ng advice. May problema to eh. Laging ito ang problema niya. Ninya, kung nakikinig ka, ibang ninya to. Ibang ninya to. Lumalaban ka ngayon dyan sa palabas na yan, alam mo na to. Support ako sa'yo, I love you so much. Pero, paraging yun. Puro problema ang puso. Tapos isa lang sinasabi ko, iwan mo na kasi. Wala na yung tama na, ginaganito ka na. Stop. Love ko eh. Sobra ko love. So, friend mo, okay, support. Nangyari 1, 2, 3, ang dami ng beses. Yung pinapaasa mo kung babaguhin mo yung point of view mo, yung aayusin mo na, tapos wag mo na akong tanungin next time. Huwag ka nang humingi ng advice. May ganyan ba kayong barkada? Yan ang pinaka-ayoko. Dalawa yung isi-share ko Una, meron akong kaibigan na ganyan, super share siya, ganyan. Tapos, syempre, nag-advise ka. Iwanan mo na yan, blah, 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 blah. The next day, nakita namin silang magkasamang dalawa at yung lalaki galit na sa amin. Kasi kuinento niya na yung mga sinabi namin. Di wow talaga sa'yo. Napakalakas ng amats mo. Hindi, parang atake. Parang kunwari, di ba, si B, meron siyang nag-away sila ng jowa niya, ganyan. Iwanan mo na yan si Stefan. Iwan mo na. Wala mangyayari sa inyong ganyan-ganyan. Tapos, nung naging okay na sila, ngayon, ako na yung galit doon sa niya. Sa jowa niya. Parang kami na magkaaway. Hindi na sila magkaaway, di ba? Napatawad niya na, tapos naiwan sa'yo yung damdamin. Ako yung galit doon sa tao. Salamat, pinasa mo lang yung galit sa akin. Paano ko ililipat ito? Legit. May gano'n. Pero sa'yo yung feelings. Oo, yun yung una kong problema. Pangalawa, naging ganyan din ako, ate. Pasensya na. Naging ganyan ako sa kaibigan mo. Na hindi ko alam na sobrang toxic na pala talaga. Though, ramdam ko naman, kahit ako sa sarili ko, nahihirapan ako na, ganito ako, hindi ko kayang pigilan. Yun, mag-sorry lang, parang okay na agad. Tapos, ang dami ko nang nasabi. Alam mo yun, sa kaibigan ko, nasasabi ko lahat. As in, good or bad, kasi biglang, na good morning lang sa akin, okay na. Ano nangyari? Tapos yung parang yung problema ko. Ang mo sa harap ng friend mo, alam mo yan. Tapos nagmumura ka tumawag sa akin, hindi ko na talaga sasagutin. Hello? Totoo. Tapos yung friend mo, anong nangyari? Ano yan? Oo. Kakasabi ko Tapos, lang. umabot ako sa time na wala na akong kaibigan. And yung pinagkakatiwalaan ko, si Ate Tin, nawala siya sa akin. Hindi kasi sobrang thankful ako sa best friend ko na yan, si Ate Tin. Kasi talagang nung time na kailangan ko ng tulong. Pero umabot siya sa moment, ate na nawala na rin siya. Parang napagod na siya. Kasi paulit-ulit na lang na, siguro hindi lang 100 times. Kasi dinamay mo. Saka umaabot pa siya sa moment na kasama siya sa car, tapos nandun siya sa likod. Tapos parang sabi niya, ibaba niyo na lang ako. Sumuko na siya. Tapos ang layo niya.
niya pa. Nandun kami sa EDSA, tapos sa Cavite siya nakatira. Ibaba niyo na lang ako. Malayo ka Gusto pa. niya na mag-commute kaysa tiisin yung kwentuhan sa loob ng sasakyan. Legit, as in ganun yung nangyayari. Kaya parang umabot siya. Nung nawala siya, parang wait lang. Naramdaman ko ate na parang, nako mali na ako talaga. Yeah. Maling-mali na ako. Tapos, tinawagan ko siya for the last time. Sabi ko, hindi na ako tatawag sa'yo. Tatawag na lang ako ulit pag talagang seryosong-seryoso na ako. Kasi parang napagod na rin ako. Ako na rin napagod. Tapos, yung next call ko sa kanya, sabi ko, wala na talaga. Tapos sabi niya, yoko yan. Hindi na siya naniniwala. Siyempre, parang, oo, wala na talaga nung time na yun. Okay. Parang naging ganyan ako. So, parang, affect. You know! Click and subscribe now!